Panibagong araw, panibagong ganap nga sa akin sulong buhay journey. May bagong gamit na naman ngang dadagdag ngayon dito sa apartment. Mamaya ko na nga bubuksan kasi nga mag-aasikaso muna ako ng pagkain ko dito. Kung bubuksan ko kasi kaagad, abutin na naman ako ng siyam-siyam. Nawala nga yung sipon ko dahil nga dito sa kinain kong lokban. Bait talaga ni Lord. Magsasaing sana ako pero nakita ko may tira akong kanin kaya naman naisipan ko na lang tong sangagin. Tsaka hindi naman siya napanis. Ito na nga lang ang gagawin kong almusalan. Meron naman ako nakistock na bawang kaya naman hindi na ako lalabas na apartment. Ang pinakagusto ko talaga sa sinagag yung maraming bawang. Tapos yung bawang nagbabrown na at crunchy na. Yung bawang na mismo ang magbibigay kulay dun sa kanin. Isa pa nga sa gusto ko, tunaw na tunaw yung asin kapag nagsasangag ako. Para sa akin nga, bawang at asin lang ay masarap na para sa sinangag. May tirang ulam ako dyan kaya tinakpan ko lang ng kanin. Para naman mainitan pa yung tirang ulam ko. Hindi ko na kailangan pang initin. Kasi sa kanin pa lang maiinitan na siya. Para na nga akong nasa gubat dito dahil sa mga huni ng ibon. Oras na para sa pagbubukas ng parcel. May nagsabi kasi sa akin na meron pang 2 kilong bigas na gantong container. Kaya naman talagang hinanap ko siya dito. Hindi nga lang to para sa bigas. Depende na lang sa'yo kung anong gusto mong ilagay dito. Pwedeng detergent, oatmeal, o kahit anong nabili mong grocery. Meron din ito nung maliit. Pinili ko lang talaga yung malaki. Nagustuhan ko siya kasi may kasama na siyang cup. At sukat na sukat lang siya dun sa dati ko pinapangtakal sa bigas. Diretso hinugasan ko na rin siya kasi excited na nga akong ilipat tong bigas. Hindi na nga ako mahihirapan pang magbukas ng tali ng plastic. Tsaka mahigpit din yung takip niya. Hindi rin natatanggal kaagad. Yung cup niya nahihigpitan din. Kaya malabong pasukin ng langgam. Sunod ko dito yung mga lagayan ng condiments. Dahil nga wala pang budget, ito muna pang samantala. Oras na para mag-harvest na naman ng mga nahulog kong buhok. Laki nga ng taka ko, bakit di pa ako nakakalbo? Dami pa naman ang hulog ng buhok ko. Ito yung pinakamahirap kapag maganda yung floor. Dahil sa buhok ko na naman mai-stress. Nag-iisip na naman nga ako magpagupit. Parang gusto ko naman ng maiksing buhok. Kaya lang kapag binawasan ko naman, magmumukhang makapal na naman yung buhok ko. Kulot kasi ako. Tsaka lagi rin ako nakapony noon. Ngayon lang talaga akong nasanay na nakalugay. Tsaka ako na nga lang po problemahin ng buhok ko. Tuwang-tuwa talaga ako kapag ginagamit ko tong vacuum na to. Maliban nga sa buhok ko ay marami din siya nakukuhang alikabok. Siguro kung hindi ako magbabacuum ng isang araw, mas marami pa yung makukuha ko. Sa lahat nga ng gawain sa bahay, para sa akin, ang pinakamabigat talagang trabaho ay ang paglalaba. Isang araw na hinubaran ko lang to pero sobrang pagod yung nararamdaman ko. Pero ang pinaka na-realize ko, grabe pala talaga ang trabaho ng nanay. Sobrang nakakapagod. Parang 24 hours ang gawain. Ngayon, nauunawaan ko na talaga. Nakakabilib sila. Kulang na lang talaga na magka-superpower sila para mamajikin na lang nila yung mga gawain. Kaya sa mga dalaga dyan, huwag kayong magmadali sa buhay nyo. Lalo na sa pag-aasawa. Enjoyin nyo muna yung pagiging dalaga nyo. Kasi kapag naging nanay na kayo, hindi ka na makakapag-enjoy talaga. Swerte mo na lang kung makakahanap ko ng lalaking mabait at responsable rin. Ang sarap kaya sa piling nun. At ito lang naman ang ganap ko ngayong araw. See you sa next journey. Bye!